So, magandang araw mga bata. Okay, so, bago tayo pumunta sa araling tatalakay natin ngayong araw, maaari mo nang magsitayong lahat para sa ating panalangin. So, Father, the Son, the Spirit. Amen. So, kamusta kayo mga bata? Okay, so magaling. So, bago kayo magsiupo, maaaring pakipulot ng mga nakakalat na basura sa ilalim ng inyong mga upuan o sa sahig at pakiayos na rin ng inyong mga upuan. Okay, thank you. So, sino sa inyong mga kaklase ang lumiban ngayong araw na ito? Okay, so magaling at kompleto kayo. So, sino sa inyo ang makapagsabi ng araling tinalakay natin kahapon? Okay, yes? Jose. Very good. Ito ay tungkol sa mga salitang magkatugma. So, kapag sinabing salitang magkatugma, ano naman ang ibig sabihin ng salitang magkatugma? Okay, ito ay mga salitang parehas ang bigkas, ngunit magkaiba ang baybay at ang kahulugan nito. So, sino makapagbigay ng halimbawa ng salitang magkatugma? Yes, Ana. Okay. Mata, bata. So, parehas yung tunog nila, ngunit magkaiba yung kahulugan. Okay, sino pa? Yes, Anton. Okay, so, bayan at palayan. Magaling at naalala nyo pa yung araling tinalakay natin kahapon. So, sa ngayon, meron ako dito ipapakita sa inyong mga larawan. Okay. So, una is, ito ay malinis at marumi. Next is malambot at matigas. Next is lalaki at babae. Maputi at maitim. Manipis at makapal. Okay, so sa tingin nyo ba itong mga larawan na ito is kaugnay ito sa araling tatalakay natin ngayong araw? Okay, so tingnan natin. So, ang araling tatalakay natin ngayong araw is tungkol sa mga salitang magkasalungat. So, kapag narinig nyo yung salitang magkasalungat, ano pumapasok sa inyong isipan? Any idea? So, kapag sinabi nating mga salitang magkasalungat o magkasalungat ay okay, so ito yung mga salitang magkaiba o magkabaliktad ang kahulugan. So, ito yung dalawang salita na magkabaliktad yung kahulugan in English is opposite. Opposite in meaning. So, iba-iba yung mga salita at iba-iba din yung kahulugan. So, ito ay literal na magkaiba ng kahulugan o ang mismong kabaliktaran nito. So, ito yung magkaiba ng kahulugan o ang mismong kabaliktaran nito. So, halimbawa nito is yung maliit, malaki. So, yung kabaliktaran naman ng maliit is malaki. So, yung dalawang salita, ngunit iba-iba yung kahulugan. So, iba yung kahulugan ng maliit at iba din yung kahulugan ng malaki. Another example is yung masaya at malungkot. So, yung masaya at malungkot is magkasalungat dahil yung masaya iba yung ibig sabihin ng masaya at yung malungkot iba din yung ibig sabihin ng malungkot. So, another is mainit at malamig. Then bukas, sarado. At last is yung mataba at payat. So, sila yung mga halimbawa ng mga salitang magkasalungat na dalawang salita na iba-iba yung mga kahulugan o yung mga salitang may kabaliktaran. Okay, so naintindihan nyo na ba yung araling tinalakay natin ngayong araw?
Okay, since naintindihan nyo na yung mga alaling tinalakay natin ngayong araw na ito, which is yung yung mga salitang magkasalungat. So, magbigay ng 5 halimbawa ng mga salitang magkasalungat sa pangungusap. Sino sa inyo makapagbigay ng mga salitang magkasalungat sa pangungusap? Okay, yes, Ben. Okay, mas tahimik si Lexi kaysa sa kaniyang ate na napakaingay. So, ano yung salitang magkasalungat na ginamit mo? Or alin doon yung mga salitang magkasalungat? Okay, yung tahimik at saka napaka-ingay. Sino pa sa inyo makapagbigay ng halimbawa? Okay, yes, Susan. Okay, malinis yung kwarto ni Sofia. Samantalang kay Pia is napakarumi. So, alin doon yung salitang magkasalungat na ginamit mo? Okay, yun yung malinis at marumi. Okay. Sino pa? Okay, Nina, yes? Okay, ang bata ay maliit, ang matanda naman ay matangkad. So, alin doon yung salitang magkasalungat? Maliit at matangkad, magaling. At naunawaan nyo yung araling tinalakay natin ngayong araw. So, mga bata, naintindihan nyo na ba ang ating aralin ngayong araw na ito? Okay, magaling at naintindihan ninyo. Okay. Sino makapagbigay ng mga halimbawa ng salitang magkasalungat? Yes, Pedro. Okay, so mabilis at mabagal. Sino pa? Yes, Joshua. Okay, tumatawa at umiiyak. Okay, sino pa? Meron pa ba? Yes, Puldo. Okay, pumasok at lumabas. Okay, last. Sino? Sino pa sa inyo makapagbigay ng halimbawa ng salitang magkasalungat? Yes, Claire. Tama at mali. Magaling at naunawaan nyo yung tinalakay natin ngayong araw. Sino naman sa inyo ang makapagsabi ng kahulugan ng salitang magkasalungat? Sino sa inyo makapagsabi ng kahulugan ng salitang magkasalungat? Ano yung ibig sabihin ng magkasalungat? Okay, Maria. Yes, Maria. Okay, mga salitang magkaiba o magkabaliktad ang kahulugan. Magaling at nauunawaan nyo yung araling tinalakay natin ngayong araw. So, since naunawaan nyo na yung mga tinalakay natin ngayong araw, may mga tanong pa ba kayo mga bata? Okay, wala na kayong mga tanong. Since wala na kayong mga katanungan para sa araling tinalakay natin, maaaring kumuha ng isang pirasong papel para sa ating pagtataya. Okay. Okay, para sa ating pagtataya, piliin sa kahon ng kasalungat ng mga salita sa ibaba. So, ang gagawin nyo lamang is pumili sa loob ng kahon ng kasalungat ng mga salita sa ibaba. May 5 minuto lamang kayo para sa pagsagot sa ating pagtataya. Okay, so, maaari na kayo mag-umpisa. Okay, tapos na ba? Hindi pa. So, 2 minuto pang tira. Bawal maingay. Okay, tapos na mga bata. Okay, so maaari nyo ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Okay, so pass your paper. Pass. Okay, thank you. Okay, para sa inyong takdang aralin na ipapasa bukas,
gumuhit ng mga magkasalungat na mga salita o mga bagay. So, gumuhit kayo ng mga 5 salita o mga bagay na magkasalungat. So, naintindihan? Okay, so, ipasa nyo bukas yung inyong takdang, aralin. And that's all for today, mga bata. Okay, thank you and goodbye.